Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang posibilidad na gawing regular na bahagi ng programa ng pamahalaan ang fuel subsidy bilang tugon sa patuloy at sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Si Cresilyn Catarong para sa detalye ng balita. Sa harap ng walang patid na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na pinalala pa ng mga krisis at tensyon sa gitnang silangan, isa sa mga pangunahing hakbang ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga apektadong sektor ng transportasyon. Bagamat pansamantalang solusyon pa lamang ito sa ngayon, aminado ang Department of Transportation na masusi na nilang pinag-aaralan kung paano ito maisasama bilang isang institusyonalisadong programa ng gobyerno. Ayon kay DOTR spokesperson Assistant Secretary Mon Ilagan, layunin ng nasabing hakbang na magbigay ng pangmatagalang tulong at proteksyon sa mga operator, driver at maging sa mga mananakay na direktang naaapektuhan ng oil price hike. Pinag-aaralan po natin yan sa ngayon, pero ang sinisiguro natin ay dapat agad-agad nating ma-disburse ang pera para sa ating transport sector. Para kahit papaano naman po ay mamitigate naman ang epekto ng oil price hike. Ipinaliwanag pa ni Ilagan na dinisenyo ang subsidy program upang maging mabilisang tulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Hindi lang ito nakatutok sa mga tsuper at operator, kundi pati na rin sa mga commuter na maaaring maapektuhan ng posibleng taas pasahe. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na may kaugnayan sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, sinabi ng opisyal na lalong naging mahalaga ang agarang implementasyon ng fuel subsidy. At siguro itong programa po ito ay talaga nakadesenyo at maaring institutionalize po yan dahil kung patuloy na magtataas ay talaga ho namang nandyan din ang tulong at ang programa ng ating pamahalaan. Sa ngayon, binibilisan ng DOTR ang pagbuo ng guidelines para sa implementasyon ng subsidy upang agad itong maipaabot sa mga pinakaapektadong sektor. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DILG, LTFRB, Land Bank of the Philippines at DICT, upang tiyaking magiging maayos at mabilis ang pagproseso ng ayudang ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News.